Kaya ito palakpakan ang tubuhin ng Diyos. Praise God. Salamat kayo sa Ginoo. O dilig yun, makawang ang atong pag hatag o kusog sa pagpakpak diya sa atong buhay ng Diyos. Amen. Ang talan baron ay magagi pamati. Ano ka na siguro, klaro sa mga tingog. Pero, salamat kayo sa Ginoo nga nagmadaugon ta karon. Amen ba? Nagmadaugon ba ta? Amen. Kay bisan ganin sa mga balatian na ang ihapon ta karon. Kaya sama sa Ginoo, walay makababag sa atong pagsimba sa atong buhay nga Dios. Kamatayon lang ang pwede makababag nato. So bisan ay mabakol ka o sa may mahitabo ni diya mo simba gyud ka sa Ginoo. Amen ba? Praise God. Salamat kayo sa atong buhay nga Dios. Okay, ato ang mensahe karon, iskutan nato kining unang milagro nga gihimo sa Dios. Sa dihang siya nag-ministry o namuhat pa din sa kalibutan. Sa history lang, ato ang mahibalan karon is si Jesus, tigulang na ni siya nagsugod. Tigulang ka na kasi medyo idaran na ba? Adult na ni siya nga nagsugod sa iyang ministry. 30 years old na siya, no? And I think 33 siya gibunyagan o gibautismuhan sa lain na term. Pero sa another lain term is gibunyagan. So, sa Biblia, kung atong tanawon, ang bunyag sa dakong tao na gibuhat. Kasi Jesus, 33 years old gibunyagan. Kung wala ko sa'yo. Okay. So, ang bata is ihalad siya. Kasi Jesus, ihalad siya 8 pa kaadlaw. Sa tira to, 8 days si Jesus, gidala sa templo o gihalad dito. Unya, ang gihimo nga kanang murag celebration, kanang handa sa ilang celebration is duha lang katugmo og salampati. Duha ka paris ka tugmo og duha ka kanang kuyabog. Nga salampati kuyabog, wala pa ay balahibo. Murag pako pa lang. Pako lang, wala balahibo. Muna may balahibo, pinong kayo. Sige na lang, kumbaga ko itong tanawon, pero na yung pobriha, kay karon galing sa tuwa panahon, di nakita mo halan anak. Hindi ba? Di kayo ko ang bisan gani manok, duwagan pa na to. Hindi ba? Pero gihimo to nga kumbaga gihimo to sa kinabuhi ni Jesus para dili ta makaingon nga pobrita. Hindi ba? Kaya kung pobrita, mas pobre siya sa unang panahon. Kaya ito puro magali o kuyabog na sa napati ang gihimong handa sa iyang selebrasyon. No, aging halad po. Sa iyang pag halad diha sa Ginoo. So, kung atong mayroong duman, na 12 years old, niyato siya sa templo. No, nagpabilin siya dito tulong adlaw. No, wala siya nagmunaw na sa Anglikano, pagitaon na siya. Pero tungkol kay, mga siya nakaprograma sa kinabuhi, nga umuyo siya 3 days sa templo. No? So, maski sa matanon pa siya, na siya mga ginahimupod para pag-serve sa Ginoo kay dito mo siya sa templo for 3 days. No? Nagkuhan siya dito. Si pamati o katong mga nagwali, mamati siya. No? Kumbaga, wala siya ni Agi diretso o ministry, kundi nahimo sa siyang kanabang manunulog, nahimo sa siyang namati o tulong. Tigpaminaw. No? Atong paano, sa ibang kabatan o tigpaminaw siya. No? So, dito mo ingon, makaingon nga, si Jesus, ginoo mo siya sa nagdito siya ministry, no? 12 years old, nagsugod, nga namati na siyang pulong sa Ginoo. Nga, nagpabilit pa kayo siya sa templo, siya ni Kuya bubuli sa iyang mama, ano na gayon nga naghimong selebrasyon ang usa ka dapit, dito siya sa templo, bang sa Anglikana, kaulit na siya nagpabilit dito. Kaya nagpadalit pa siya sa pagpaminaw sa mga mensahe nga, igapatayan dito nga dapit. So, bisan batanon pa siya, 12 years old, nanasa niya kasi nga, maminaw sa pulong. May mo na siya nga, kumbaga, siguro nga tayo ka to, ministry niya to, ministry nga, iko lang siya tigpaminaw sa, no? Ministry of listening. So, ang iyang iwata to, higayon na. So, pagtako na niya, pagka medyo matured na niya, dito na po nakita, 30 years old, nagsugod siya sa iyang ministry. Wala ko siya 30 o 33 na bunyagan siya. O ito nga, libautismuhan siya. Kung sa lain na term, bunyag. So, dako na si Jesus bunyagan. No? Ato na mabasa din sa Bible. Pamana ko na kung adyo. Dili ni punta apil sa ato ang mensahe. Gito na karon pero
gipadayag sa Ginoo history ni Jesus. So mo na siya ang nahitabo. And sa iyang pag-ministry, mo rin ang unang nga milagro nga iyang gibuhat. Hining nahitabo ato kung isa na nakabati ani nga sa ganing kasal, no? Kasal sa kanaan, kung sa tumukuan, atong basahon din sa Juan 2:1 hangtod sa 12. Basahon na to. Para masayran yun na to ni. Okay? So, ako lang magbasa para klaro sa tanan. Okay. Dili sa okay, ang kasal dito sa kana. Dili sa kanaan, sa kana. Sa ikatulong nga adlaw, may kasal dito sa lungsod sa Kana. Sa Galilea, o dito ang inahan ni Jesus. So, ikatulong nga adlaw, siguro sa pagsugod niya sa ministriya, kung atong yung malagto na ito na base sa ikatulong adlaw sa iyang pagsugod sa ministry, sa iyang pagpanangyaw, kung bisan asa sila mo adto, manangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa ika-3 days, adunay kasal sa Kana. O, i-invite sila. Kasama ko pala yun? Gidapit usab ni Jesus ug ang iyang gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silang bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila bino. Doon ana ang mama ni Jesus. Si Jesus mitubag, babae, unsa may labot nato ni ana? Wala pa miabot ang akong panahon. So, bakit ulahin ko siya og ganang mga way sa pagtawag sa iyang inahan. Pag matuod po niya nga, si Maria, inahan niya, dili sa tawanon, pero sa Espirituhanon, si Maria, usapot ka, under niya, usapot niya, o anak sa Ginoo. Okay. Yun siya din nga, wala pa mo, lingon siya, palikon ako, si Jesus mitubag, babae, unsa may labot nato niya na. Wala pa miabot ang akong panahon. So si Jesus, naiingon siya nga, unsa may labot. Bisan, kabalugod siya nga, naagin siya labot. Pero, ang iyang giingon is wala pa niabot ang iyang panahon. So, kung atong tugaro, naagin ka, walihong panahon si Jesus para sa tanang butang. Okay. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo unsay bisan unsay iyang isugo kaninyo. So sa pag-ingon ni Jesus nga unsa may labot na niya na wala pa niabot ang akong panahon ni Jesus. Unya ang mama ni Jesus pasabot naman siya sa kumbaga ipasabot ni Jesus. So siya mismo isugo sa mga kanang sulugoon dito nga ingon siya nga buhata ingon siya din nga buhatan ninyo kung bisan unsa iyang isugo. So, gipasilangan niya mga sulugon niya, tumanan ninyo kung unsa isugo ni Jesus, no? Kung kaato nga pinulungan niya. Buhatan ninyo, bisan unsa iyang isugo sa inyo, buhatan din ninyo. So, mga ito'y pasilaan ni Maria, itong inahan ni Jesus. This ang size. Ang mga Hudiyo, may mga tulumanon sa ilang tinuuhan. Labot sa pagpanghinlo, o tungod ni atong pagtarong pagbasa, ang mga Hidiyo may mga tulumanon sa ilang tinuhan. Labot sa pagpanghinlo, o tungod nini, dito'y gibutang nga unong katadyaw bato nga gisudan ng tubig. So, tungod kinaadaw sila kanang mga tulumanon, kini mga Hudiyo sa pagpanglimpyo, kinahanglan limpyo sila, maghunaw, manghimasa, sumusunod dito sa ilahang kanang tapukanan. Moto nga na ay unom ka jar. Katadyaw, jar na ni siya, kanin jar, mo po siya ka ng bato nga pula, gihulmag, jar, dagko kayo. Unom ka, jar, unom ka, tadyaw. Kaya ang sa tuwang pinulungan, kanin tadyaw, sa English jar po na itong tawag, anak. Usa pa sa Bisaya ang jar. And, ang matag usa, kasudlan o mga 20 ngadto sa 30 kaganon sa tubig. So, murag 20-an o 30-an, no? Kung sa container pa. Daghan siyang sulod. Ay, di, ganun din siya, di ba, sa ang 30 litro? So, dako din kayo, kay ganun man, ang galon, murag kusulod og 6 liter, no? Ang 6 liter ba na? Ang galon? 2
3 liters. No, kasagaran sa galon. Kung galon mag-iisgutan din so uno, 20 hangtod sa 30 ka galon. So, pwede nakuha din siya nga, tibod. O nga ka jar. Si Jesus mingon. Samahan ingon sa mga sulugon. Kung ano niyang tubig ang mga tadyaw, o ila kining gipuno. Unya, niingon siya kanila. Pagkabo ni ining tubiga, ug dat-ang ato sa nagtumala sa kumbira. O gidala nila ngadto kaniya, o iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. So ang tubig, di ka po sa katong tubig, jar, gisudlan sa mga sulugoon, gipuno jud niya, human gisuko ni Jesus ang pagkabo, unya dan dito, padala adto ni Jesus, gitilawan ni Jesus, o ang tubig nahimo ng bino. Ano siya di? Sa human niya pagtilaw, wala siya masayod. Diin, gikan, ang maong bino. Kumbaga, ang kato siguro ni tilaw, may siguro katong mga dumala dito sa kasal. No? Kumbaga, may tigkuhan sa kumbira, may tilaw, niya wala sila nasayod. Kung asa tugikan, itong binuha. Wala, yun siya din eh. Apan, nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. So, katong ilang ipatilaw, katong idala naman natin sa mga mga tao nga kanang dumala atong kumbira. So, pagpatilaw sa mga sulugoon, natingala siya, nga nabino na ang nanay ba? Ang ilang gitilawan, bino na, yung wala sa nasayod, asa tugikan na bino, kaya ilang iandam, di naman yun natong lasa. Sumoto yan, yun na una. Pero ang mga sulugoon, nasayod sila, kung asa tugikan. Kaya kamano man sila, kay tubig man tunga ilang kabo o gibutang nila dito sa mga jar. Isa din eh. Okay. Busa, gitawag niya ang tinasal na lalaki. O giingnan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit paguna sa labing maayong bino. Ug kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pamanimo gidalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Kana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Okay. Kato nga, pangita bumoto siya sa pagsugod pa niya og ministry. Kato nga, milagro, first, una nga milagro nga iyang gibuhat. Ang una nga milagro nga gihimo ni Jesus sa pagsugod ng ministry, paghimo og bino. Pero og daghan mga utana. So pwede na gini mag-inom og bino. Pwede na gini kasi di magitong inom og gamay itong mga tao labi sa kalamig sa bino ay natilawan. Di ba? Pag-ingon sa mga tilaw sa mga tao, ginagay nila ang katong bana, katong kinasal nga nabatasan na nako nga muserve kag lamig pinakalami ang bino sa paghuman na sa pagkabusog na sa uma, siguro sa pagkabusog na sa mga linong-linang, o sa patong mga special na bisita nga paingnon, o anak pa idalit tong uban nga bino nga dili kay lami. Mo to ilang nabatasan, pero baliktad ang nahitabo. Giserve tong bino nga gihandam nila unya pagkahurot, si Jesus na pud ang naghimog bino. Unsa gihimo nga bino ni Jesus? Unsa man to yung gihimog bino? Tubig. Kung bino nga ang mga tao ang gibuhaton sa may buhaton nga ingredients sa bino. Di ba prutas? Tapos na pa na siya isagol para mulahi ang lasa sa bino. Di ba? Sa duga sa prutas. Mao na siya hinungdan na kung muinom ka sa bino, ang kanang binuhat sa mga tao, mahupog yun ang tao. Kaya naman, daghang ingredients. Pero si Jesus, ang bino nga yan gibuhat, wala laing ingredients. Unsa na ingredients? Unsa na sagol sa iyang gihimong bino? Unsa lang? Tubig lang. So, dili makahubog ang bino nga ipainom ni Jesus sa mga tao. Naghihimo niya milagro, kung ang lasa, nahimong bino, katong ilang ginom, tubig to nga pure. Walay gisagol. Kung atong tunan pa yun nga, ang nahimong ingredients ato is ang dahon sa
tubig. That's why, katong binuha bisag isa katadlaw pa imong imnon, dili gyud to makahubog. Kay walay laing ingredients na makahubog niya to. Pure tubig to. Nga gibilagruhan sa Ginoo. Aron ang lasa mahimong murag bino. Dili ba? Pure, tinuod nga bino ang iyang lasa kay nga naman. Ang uban nagreklamo nganong karon pa nimo gipainom. Nagkasagaran sa atong nabatasa, kinahanglan ang pinakamalami ang bino unang i-serve. Sa unang panahon palang daan ni ay kanang bino i-serve yun ay na o kasal o unsang okasyon. Pero walay nahimutang dito, walay nangahubog ng pinatianay. Amen? Siguro ang bino sa unang panahon, pure siya nga duga sa prutas, nga unamay mga sabon, dili siguro kaayo as in makahubog yun, nga makabuhag sa utok. Karon na ng nanay mga bagong sagol karon sa mga bino nga makadaot itaw sa utok sa mahubog. Amen ba? Labi ang kinaiya palang daan sa ilong, daot tadhahan, na pumupugong lang kay tarong pag-utok, tarong pag-una-una, pagkahubog na dito na mubigay. Manglain ng mga utok, ang manupatay, mang-rape na, o bisag unsa na rin buhaton. Amen? Pero ang bino ang ibuhat ni Jesus, dili makadaon sa utok. Kaya naman, pure ito nga, tubig ginabanan sa kahon sa Ginoo. Amen? Dili ka makarason nga, si Jesus sa una, nagpainom man ng bino. Naamay ka ng hatag na gihimo niya bino, unong katadyan, mga unong katadyan, himo ang bino, tanan yun siguro. Mga hubog ato kung kato nga bino, binuhat lang sa tao. No? Mga hubog, pero kato nga bino, binuhat ni Jesus. No? Ang ingredients atong tubiga, gahom ni Jesus. Ang mga naghimo palasa sa tao nga, bino siya. Amen? Saan na to? Okay. Kung atong tanawon ang mga puntos ni Ini, kini nga pangitabo, kini nga sitwasyon naghihimo ni Jesus, nahimong ang milagro, nahitabo, tungod kay adunay tulo ka punto, nga nahitabo atong ilahang kanabang sitwasyon, nganong ang milagro, nganong ang tubig nahimong bino, nganong napahitabo ni Jesus ang milagro ditong napita. Ang milagro nga nabuhat dito is sigon sa panginahanglan sa sitwasyon. Panginahanglan dito sa kasal. Kaya nga naman, unsa may kinahanglan dito sa kasal? Unsa gikinahanglan ko naminaw sa mensahe? Unsa nahurot? Bino. Kaya ba? So kinahanglan nila og bino. Mao to nga ang Ginoo naghatag og milagro, gitagaan sila bino. Lo, listen po, o kinahanglan tag kwarta, tagaan, tagaghang dili kwarta. Di ba? So kung sa atong kinabuhi karon, naginahanglan tas milagro sa Ginoo, o sa kinahanglan nato karon? Naglaban din, inglaw na kaya nagpuliwas ng Thanksgiving. Di ba? Kwarta. Kung saan na to? Ganito na to para makapalit ta o makaihaw tang ihalad niya sa tuwang Ginoo sa panahon sa tuwang selebrasyon sa Thanksgiving. Amen? So, naakaroy mga pamaagi o mga rason nganong nahitabo ang milagro ditong napita. O nganong napahitabo ni Jesus ang milagro ditong napita. O nganong gihatag ni Jesus, pinaagi sa milagro ang panginahanglan ditong napita. Amen ba? Karon, sa panahon nga ang nagkuhan ng kasal, nagdagan ng kasal, wala sila, kauna sila, dagan ng mga bisita. Sa ihang, niabot sa panahon, nilahugdan sila ang bino. Pagkabalo sa amahan, sa inahan ni Jesus, kabalo manggod ang inahan niya, katong iyang anak, Diyos, makahimo og daghang milagro. Nagtuo si Maria, na katong iyang anak, Diyos, so wala pa ito gibutang sa taguang kaniya, kabalo na siya nga Diyos ang iyang anak. Okay, di pa nanghiran siya sa anghel. Istoryahan siya nga manganak magbuntis ka o lalang sa espiritu. O ganang nga bata, mahimo na siyang manluluwas sa tibok kalibutan. Diyos, anak siya sa Diyos o Diyos po siya. Amen? Si Maria, nakabalo siya nga iyang anak, gamhanan. Amen? Nagtuo siya, kaya kung wala siguro ito si Maria, di siya mayroon siyang anak, wala na sila yung Nagtara-tara. Tungod sa pagtuo, unang punto, unang hinungdan, ug rason nganong nahitabo tong milagro tungod sa pagtuo ni kisa lang hindi na dito nga makahimo siya atong bino. Isa lang no, si
Si Maria lang ang iyang inahan. Na nasayod, unang nasayod na siya tinuod ng Diyos. Amen? Sa na to. So sa iyang kinabuhi, sa atong sitwasyon nga, nahitabo nga ang bino ay tubig na himong bino, usap to ka milagro nahitabo ditong dapita nga unang milagro nga gibuhat ni Jesus tungod sa pagtuo ni Maria sa iyang inahan. Amen ba? Then, pagkahuman sa pagtuo, di lang punto sa pagtuo. Nagapoy, ikaduhang punto, itrabaho sa tao. Isa may, ningon si Maria. Ningon siya, na buhatan ninyo, kaya ninyo man siya, wala pa ni, unsa may labot na to ni Ana, di ba ni Ana siya? Wala pa niabot ang akong panahon. So si Maria, gawas na nagtuo siya, nagpaabot siya sa tukmang panahon. Ikaduhang punto yun siya nagpaabot na mapailubod. Kaya kung wala siya nagpailob, yun siya, dali anak, wala tayo dino, nahurot na lang dino, siguro ni anak to si Maria. Yun ba? Pero niingon siya, paingon ni Jesus na, wala pa niabot ang akong panahon. So niingon si Maria nga, iyan nagpasidanan ang mga tinunan. Tumana ninyo kung isa kung sa iyang isuko ha. Siguro sa ito, kanang script, kung sa ingon ni Jesus, tumana ninyo ha. Diba, inaana siguro, inaana pa itong buhaton. Di ba? So, mga gibuhat sa inahan. Wala siya nagtuman sa iyang gusto mapabutangan na niya bino kanahunta na. Amen ba? Si Maria wala namugos. Napabuhaton na niya bino si Jesus. Pag ingon ni Jesus na, wala pa niabot ang akong panahon, naghulat na lang siya. Kung wala yung pagutbot, na wala yung pagutol, paguliratin mo na. Wala na, karoon, kinahulot na. Wala siya ni anak. Ang yan ang gibuhat is, di pa sinan niya ang masalubungon nga, kung saan isuko ni Jesus, buhatan ninyo. Amen ba? Sa mata ikaduha, nagtuo si Maria o nagpaabot nga mapailobon. Kada pagpaabot ng mapailobon, ulak-way na sa pagsalig. Pamilya na sila. Nagsalig si Maria na si Jesus, mubuhat yun sa milagro nga iyan gikinahanglan, muhatag siya bino, nang nisalig siya, mo ito nagpaabot siya mapailobon. Wala siya nagyaw-yaw. Wala siya nagtubot-bot. Amen? Wala siya nasukog. Kaya ba, anak? Ano kung sa akong naging ihatag at gamanan na yung ka? Mahatag mo nila mo. Wala siya niyong nana. Wala siya nagdali. Wala po siya nagtuman sa iyang gusto. Kundi, iyan ang ipasidanan ang masulugoon nga buhatan niyo kung sa iyang isugo. Amen? Ikaduha nga punto, nga ano nahitabo ang milagro, nagpaabot ng mapailobon. Amen? Ikatulo. Na punto, katulo naman nga punto ako nakita din nga hinungdan o rason nga anong ang milagro sa Diyos na itabo dito nakita. Ikatulo, pagtuman, pagka matinumanon. Amen? Sa city, ninyo din itong matahon. Si Jesus mingon sa mga sulugoon, punan ninyong tubig ang mga tadyaw, o ila kinig ipuno. Unya, mingon siya kanila, pagkabo, nining tubiga o kad-ang adto sa nagtumala sa kumbira o gidala nila kining adto kaniya o iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kung diin gikan ang maong bino apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa, gitawag niya ang kinasaan nga lalaki o giingnan na batasan sa kadaghanan nga nagdalit pag-una nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom na ang pag-ayo ang bisita, anak pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo apan nganong karon pa manimo idalit ang labing maayong bino. So, ang gibuhat sa mga sulugoon, pag-ingon ni Jesus na kung ang tubig ang tadyaw, siguro ko niya sa habuha mabulit puno na mo na nila, puno na mo balik karon. Ya, wala kasi usapan na mo. No, wala no. Ang hindi lang gibuhat is, nangakot tapos lang tubig, ipuno nila ang tadyaw. Uya, pag-ingon ni Jesus na, kapua, niyadan dito sa titumala sa kumbira. Katong may nagpun pa sa kumbira, may nag-manage sa kumbira. Wala po sa inyo nga, usapan mo ng tubig, paghukas na di ba na pag-inom. Hindi ba? Walay objection na gibuhat ang salugoon. Pag puno nila sa tubig, wala sa inyo nga, hagwa po na uy, puno na na mo. Paghukas na di mo na pag-inom. Pero, ilang gibuhat, nagsalod sila tubig,
nakuha tubig, wala man nag-gripo sa unang panahon. Sa una, ka ng balon, kaya ilang pa din ang kapon. Timba-timba, ako kaya na. Pero, never sila nireklamo. Huwag sila niyo nga, saan mo na mo nga, puno na wala. Diba? Salo na sila tubig, ay nagkuha na sila tubig, naghakot, ilang ipuno. Pag-ingo pa din ni Jesus na, o dito sa, tigumala, baka lang kahuga mo na, panghugas na na, di mo na pag-inom. Never sila ni, ingon nga na, wala sila utse. Libuhatan sila kamo sa tubig, o niya, ginala dito sa, tigumala sa, kumbira. Kumbaga na mo ay nag-manage sa kumbira. So pag tilaw niya dito, wala galing yung sulagot, ay yung tilaw nila kay hugo na kay, wala galing no, wala yung objection, bisan usa. Ang ilang ang gibuhat is, nagtuman lang, nga walay reklamo. Nagtuman nga walay mga kuskus balungos. Amen. So pag tilaw dito sa tag-iya, sa nagtumala sa kumbira, natingala siya, nga mas lami man ang bilong ulahi nga gidalit kaysa itong una nilang gidalit. Amen? Walay makalabaw sa kalami sa gibuhat sa Ginoo. Amen? Ang buhat sa tao dili makapalabaw sa buhat sa Ginoo. Amen ba? O ta ginaingon nga, may paning walay simba kaysa nagsisimba nga yabag kung labag kinaiya. No? May paning mga walay simba kay maayo kami. Igsuon walay makalabaw sa Ginoo. Kung nagsimba na sila, na hindi proseso pa sa Ginoo ilang kinabuhi. Kung dili pa na sila maayo, yung proseso pang ilang kinabuhi sa Ginoo. At least kung mamatay sila, muadto sila langit, kaya naman nagtuo sila sa Dios. Amen? Amen? Walay rason nga, pwede ka din mo simba kay buutan ka. Kaya ang tinuod nila yung pagtuog na ay, kung na yung pagtuog sa Dios, o nagtuog Dios, nagasimba yun na sa Ginoo. Nagaatin o giniusang pagsimba. Amen ba? Pwede mo magsimba lang sa manay, mag-awit kayo dito, magsusayaw nito. Yes, pwede na buhaton, buhat na sa mga Kristohanon, ng mga niluwas sa Ginoo. Pero kung dili ka mo atong simbahan, makikuman sa imong isip ka, magtotoo, makipinoship sa imong pagka magtotoo, na nakasupa ka sa sugo sa Ginoo nga, dili undawon ang panagtigong. Ito yung Jis 25 ko lang kasi dili undawon ang panagtigong. Amen? Importante yun ang pagsimba isuon. Di sa kapila pa ka magsayaw, simba-simba ka dito sa iyong panimalay. Kung wala ka nagasulod o kabalay, alam puanan sa Ginoo aron sa pagsimba, aron sa pagkikiusa sa iyong isip na magtotoo, wala yung kakasubay sa kabuton sa Ginoo. Ganun ba? Importante yun nga nga? Kung sa importante? Musimba. Muhanhig yung tagsimbahan, isuon. Amen? Ayaw pagrason niya, di nga sa kumusimba, nakasimba na ko ito na yaging simona. No, walay adlaw, walay simana nga dito sa simbahan. Kaya naman, di na ta makailis, uglain pang adlaw para ihulit na to sa atong iagsinan. Amen? Atong pang-absent na kita atong muna whole life na to. Di na pwede mo balik ang, atong last week, April, kung sa itong naging Domingo, ha? Sa tapit sa ato Domingo? April 20, 2025. Pagkasunod April 20, 2026 na po to. Amen? Walay pizza. Ang pizza magbalik-balik, pero ang iyahag yung adlaw, tuig, mausap pizza. Amen? Di na mo balik ang April 20, 2025 next year. Ano man? 26 naman to. Naagi mausap. Dili na gina to pwede hulipan. Ikson. But, tungod kay ang atong kinabuhi karon na angko na to ang grasya sa Ginoo. Bisan na absent pa ta ato, hulipan na to sa kahog sa Ginoo nga mapasaylo ra punta. Amen? Dili pasabot pa inferno ta. Ano man, giluwas na ta sa Ginoo. But, mo na lagi na alay mga latos gamay. Usahay natin mga antuson, usahay na mga mahitabo sa itong kinabuhi nga mga ginatumasaktan, na mga kagubot sa itong kinabuhi. Kaya naman, consequence, kaya natin nabuhat nga dili kabuton sa Ginoo. Yun ba? Pero dili pasabot, dili nakaanak sa Ginoo. Dili pasabot nga dili nakaluwas. Luwas naman ka. Kana yung pagpangalagad karon, luwas na ka, giluwas na ka. Kana yung pagdawat ng Jesus, giluwas na ka. Daling lang, kinahanglan na kita nga magkinabuhi sa kabuton sa Ginoo. Haron, malikay ta sa mga consequence.
sa mga dili maayong konsekwensya. Kaya naman, magbuhat kag matarong, magbuhat kag maayo, di ang tubangan sa Ginoo, ang bunga anak maayo po. Maayo ang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga imong i-enjoy. Pero kung makangbuhat dili kag sipya at tubangan sa Ginoo, naagyo dili maayong mahitabo sa imong kinabuhi. Mo na siyang, kumbaga, nakalakip ba? Kung magbuhat kag maayo, mubunga maayo. Kung buhat kag dautan, mubunga dautan. Pero dili pa sa buot kay impyerno na ka. Muantos lang tao, consequence. Kasagaran mo si may tabo ang consequence, pamahagi. Kung si mga pamahagi sa consequence, pwede nga makantos ka malatihan, pwede nga magproblema kasi mong palibot, eh, gubuti mo ang palimanay, pwede nga magsige na kagkasuko, bisa mo kay kikasukan, mag-init yung, wala pag imong dugo, murag init na murag, bakit pasensya. Sulayin ko na ninyo. Kaya ka na kitang, dili mo makasimba, gawas na siguro, abot lang, kung wala mo anang pagbati, basig, duha-duha pa lang inyong kaluwasan. Kada di ka kasimba ka murag bubo ra yung pasensya. Kasi nakatry na nga, pag di makasimba, ang pasensya bubo ra, dali na masuko. Nakatry na nga na? Doon kay, nagpasamong na kinahanglan yung tag-recharge ka nung life. Kaya atong pagsimba dali, uban sa tuwang kaubanan, kung maka-recharge na, kung maka-recharge na sa atong pagkadasig diha sa pagpangalagan, or sa atong pagkadasig sa pagkinabuhi diha kang Kristo. Amen? Praise God! Salamat kay itong buhay nga Diyos. Usa, sa atong pagkinabuhi, ihakang Kristo, puno nato ang atong kasing-kasing sa pagtuo. Nga kanunay gayon kitang magpahilog, nga magpaabot, uban sa pagkamatinumanon sa kabubuton sa Diyos. Amen ba? Magtuman na walay. Amen. Walay magupot. Kaya naman, maunay isa sa makapalibot sa milagro sa Ginoo. Nagkinangan tagwarta, ini ba? Amen. Magpaabot ang di magkabot-bot. Manginabuhi nga tinarong nga dili na to taligdan ang pagsimba niya sa pagbuhay ng Diyos. Amen? Amen ba? Nagkinahanglan tag milagro, tumano na ito kinitulong ang punto. Pagtuo, nanatana, yes, na natin pagtuo. Pagka mapainom ng paabot, medyo napay gamay. O, pagka matinawanan, napay gamay. Konflikto na ito, iksoon. Amen ba? Ano pag-abot sa panahon, nga ato gikinahanglan ihatag na sa Ginoo sa iyang tukma ka panahon. Iyang tukma ka panahon. Dili panahon nato, panahon sa Ginoo. Amen ba? Kung tagaan ka sa Ginoo, the day after. Kumbaga, one day na lang pag-abot tas gipin na dihat ka buhat sa Ginoo, pwede na niya buhaton kay iyang pagbuot. Ang ato lang buhaton is magpaabot na walay bagot-bot. Magtuman nga matinud-anon. Amen. Praise God. Salamat Kristo po nga Diyos, no? I know, ang kiningapulong karon ay nasakitan. Praise God! Nadasig ang tanan. Amen ba? Salamat Kristo po nga Diyos, na ginugyot. Okay, dito ko pa kayo sa Lord, tungkol sa kabisi, hindi mo sigla ko lang, hindi na naman kamunawin ng pangayo daan. But, karon kamuta ko ihatag sa inyo, kaya nga mensahe. And kapag basa na ko, nini nga verse, ani nga senaryo, ba, lingkod ako kasi nga, sakto ni sa mga panginahanglan karon. Amen? Nagkinahanglan yung pagkadasig. Wala nga sa itong pag-ulit karon sa ato ang mga panimanay. I know, kasi sa tanas nag-uol karon. Mangita sa pamaagi nga diskaridon na. But, timati lang, na kung nagtuot sa Diyos, magpaabot nga pa inopon, magtuman nga matinumanon. Amen? Kaya salamat kasi sa buhay nga Diyos. Handa ko na ito kasing-kasing sa sulay ni Tani. Karong pila ka mga simana, naapay daghang simana, nga nagpaabot na sa itong umabot na Thanksgiving. Ba't atong timanan, mulaog yun ang Diyos sa ito ang kinabot. Malaugon na siya. No? Malaugon na ta. Kung ano na meron nga medyo nalisod mo yung king, imbis na kabatid ako sa minsay, ino ni mo ang yawa. Oy, naog na ko. Nagpaabot na ko sa tukmang panahon sa Ginoo. Amen? Praise God. I know, nagabot sa Thanksgiving, nagabot sa panahon, daghang malipay, kung magdahil sa Ginoo tungod kay, di mo buhat ang abundang panalangin sa pinansyal. Amen ba? Praise God. Salamat sa tumuhay ng Diyos. O hinaot nga Ginoo yun, maghatag na itong kadasig na itong tanan. Maglig-on na itong tanan yun. Kung hinaot na itong mensahe na itong nakatulan karon, ma-apply dito sa atong kinabuhi. 100%. Amen? Praise God. Salamat sa tumuhay ng Diyos. Pagkapot ha? Manitong tao atong iampo atong mga
ang mga pulong atong nabati karon. Okay? Okay, maginagina sa nag-istorya kapag apo sa ta. Lord, salamat ko Diyos sa inyong kamuntanong God. Salamat Ginoo sa lindot nga mensahe Lord yung gihatag na namo karon. Naghatag na mo kini kadasig ko Diyos. Lord, himuha nga mo kining gisilihan kini nga kadasig o kini Ginoo nga determinasyon Lord nga nagabot Ginoo sa takna nga kinahanglan Lord ang imong panalangin moabot gyud Lord sa tug mga panahon nga imo kay pagbuot o Dios. Ginoo lig-una kami tanan Lord nga magpaabot sa imong gahom. Imuha Lord nga ma-apply sa mong kinabuhi ang pagtuo, pagsalig o pagkamatinumanon Lord. Nga mahimo kay Ginoo ang among ikinabuhi bilang karon tutob sa among tasgib ko sa tanang panahon, Lord, sa tangguhin kami ni kalibutan ng ugat. Lord, daghan kami mga plano, may tungod sa mga simbahan, Lord God. Daghan kami mga pangandoy, O Diyos. O ginawa na kanang tanan, matuman na mo, before kami mubiyaan ni kalibutan ng ugat. Ginawa mo gitugan, o kami isahid ang kalibutan, o kami kisigyuhan, Lord. Pinahagi si Muhalan, sa ngalan ni Kristo Jesus sinasaliton, nga ang tanan na mo nabati karon Lord, sigyuhan mo sa imong gahom, Lord, na dinagibabak mo sa kaaway, O God. Magpabiling kay kiniginoong akong tinugdan ang among gahong Lord nga magmatinunanon, magtuman kanunay o magpaabot Lord ng pailugod Ginoo sa imong sa imong mga tubagulan. Ginoo among tanang bitugyan kanimo nga magisalig kanimo nga magibalik kanimo tanang pagpasalamat tanang tumo mo gimayaw Dios diha lamang kay kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.